So ayun, good morning guys. Yan. Pasok tayo ng work. Ba? Iitin yung ano natin ah. Ano natanggal. Let's go. Ayan, pasok tayo ng work. Hindi ko tayo nakapag-upload ng mga first video kasi busy pa tayo sa ano, busy medyo busy pa tayo sa work. Pusa kaya pa tayong ginagawa, busy pa sa work. Ito, maaga na. Slow down. So ayan, pasok tayo ng work. Maganda yung panahon ngayon, no? Pag umaga talaga hindi masyado nag-iinulan. Baliktad nung mga nakaraan, nagpaparaulan bago pumasok. Baka makapasok, basa na. Ayun naman, umuulan tuwing hapon. So kaya ba mas mainam? Mas mainam kasi pauwi na ng work eh. Kung lalo na kung day shift ka. Nung mga nakaraan na nagpaparaulan, grabe ang ano, ang baha. Lusok tayo lagi sa baha. Pero hindi naman ganun kalagi. Pinakaya pa naman ng ano. Saka hindi ko naman tayo lulusok tong motor na to sa sobrang lalim. Baka tayo ma-overhaul. Malaking gastos yun makakasabot pag na-overhaul. Yung kaya lang ng motor. Dapat dito may stoplight eh, para palimpat yung mga masakyan. Balik na tayo. Ulit. Yung alam ko kasi mahina pala yung ano, hindi ko na-volume ng malakas. Kaya ayan tuloy. Ayan talaga pag walang tagagising. Tayo yung sikap. Awit. Bale, okay lang. Ito lang yung mahalaga pag may motor ka. Ay, ito yung mahalaga kapag may service tayo. Nakakatipid tayo sa oras. Nakakatipid sa oras. Hindi tayo makakatipid sa pera pag may motor tayo makasabwat. Nakakatipid tayo sa oras. Hawak mo kasi ang oras mo kapag may sarili kang service, may sarili kang sasakyan. Anytime, anywhere, anong gusto pumunta, anong oras gusto mong pumasok, dapat pumasok. Hindi ka na magkakanta o kagad pagka mawalit ka na kasi meron ka ng sariling sasakyan. Hindi ka na magkukumno, hindi ka na mag-aantay kung ano, hindi ka nakakabahan na tagal umalis ng ganito, ng ganyan, ng mga jeep o ng mga bus. So less stress. Medyo ano natin yung oras, kalkulado natin yung oras pag may sarili tayong sasakyan. Makapamutot mo yan sasakyan o bisikleta, diba? Nakakatipid tayo sa oras. Kung gusto kong puntahan, mapupuntahan mo. Yan ang purpose ng ano, yan ang purpose ng may motor, ng may mga motor ano. Pero siyempre yung iba
iba pagka may sariling sasakyan. Malaki ang ano, ay laking bagay pagka ganito na may service ka, kasi nga yan nga, hindi ka nag-aano sa oras, hindi ka lagi nag-aano. Nga lang pagka may hira ang motor ay talagang malaking gastos. Lalo kung pabaya tayo sa maintenance. Laki lang yung gastos, tapos barubal pa tayong gumamit. Service na nga lang o ano, barubal pa tayong gumamit, di ba? Laki lang yung problema pagka laki lang yung problema pagka sisiraan tayo, kasi ang pyesa ng motor ay mahal, lalo na kung genuine ipapalit mo. Siyempre kung magpapalit ka, genuine na, dahil mas makakatipid ka doon sa parts. Kasi kapag kamura, yung mga ano lang, replacement lang ng mga mumurahin, madaling bumigay. Unlike ng genuine, talaga taon din yung aabutin. Kaya yung iba talaga nagdadamot magpahiram ng motor. Yan talaga, ano ka naman, hindi naman sa pag-ano, talagang nag-iingat lang kami. Iingat lang tayo, diba? Kasi pagka magpapahiram tayo tapos hindi naman yung gagamit, diba? Ang background ay wala namang background sa ano ng motor, mainit na. Mainam na huwag na tayo magpahiram, diba? Ayan o, liwanag na o. Late na talaga. Kapag makakita ko na yung liwanag na yan, ibig sabihin late na ako. Kaya mo naman gagawin. Oo na nga eh. So, siyempre, kalmahan lang natin ba. Late ka na nga eh. Late ka na nga, magmamadali ka pa. Kalmahan mo na, hindi na eh. Late na rin yung lang eh. Mindset. Mindset 101 ka rin. Wala naman ito, ang daluyong din. Ang daluyong Makati din. So ito yung magpapabagal pa natin dito. Pag tinahimingan natin yung yan, kaya yan, stoplight na yan. Kaya bilis na mabilis yung biyahe natin. Siyempre may stoplight. Hintayin natin yan kung ilang ano. Right. Pero ganun talaga, kailangan yan kasi namang walang ganyan, hindi nagkakagulo yung mga sasakyan. Alright. Rizal Street. Ganda ng ano nyo, chrome sniper. Pag narinig yung Makati dito pag ano, sa pag-again or madaling araw, daming kaya abad dito, daming chikas dito makakasabot. Mapera-pera ka, punta ka lang dito. Kaso medyo high quality yung mga babae yata dito, mga pang-foreign. Unlike doon sa Manila, hindi ganun kamahal. Dito mamahalin yung mga ano dito mga abad. Helmet niya ate. Talaga na rider. Ayan, stoplight ulit. Isang stoplight dito yata eh. Hindi okay naman. Dati yung nakaraan sira ito eh. Sana putin natin. Yan. Sa mga nag-ahabol mga ng yellow,
pag madaling ay pag mga kapagabi, napakarami yun guys, mga above dyan. Daming foreigner dito eh, namimili ng above. Namimili, nag-arkila pala, nag-renta. Mapera-pera ka eh, iba talaga pag mapera ka, makakapagrenta ka ng babae. Char. Liliko tayo dito, nakaka-sorry. Kailangan naman maghintay pa tayo dun. Sarap din maging mapera eh, no? Tapos magrerenta ka lang ng babae. Mapera ka gano'n. Yan yung mga pag nalulungkot ka eh, tawag ka lang, o pupunta ka lang sa condo mo ng bigas, mamasage ka, o diba? Ito talaga pag may pera ka eh. Ito talaga pag nagagawa ng pera sa buhay. So nakatulong ka pa, nakakailangan. Siyempre yung mga above na yan, rin yan, aking mga pamilya din natin bubuhay. So kailangan din nilang kumita ng pera, kaya nagtat ka pa. Diba? So tayo maghusga ng mga ganyang klase naman. Ganun talaga ang buhay. Kailangan ng pera, lahat naman tayo kailangan natin yan. Siyempre kung hindi naman lahat may alam na trabaho na ayos, ayos naman yan. Yung halaga wala kang matatapakan na kung wala kang asawa o wala ka namang partner, goods lang yan. Hirap niya kung may asawa ka sa kanyang trabaho. Another stoplight. Stoplight ulit. Ito yung ito yung magpapatagal sa natin, mga ganito. Tingnan natin kung kasya tayo. Kasya. Siyempre sisingitan natin yan. Pero hindi lang pa tama na yun. Okay na yung guide din dito. Mayroon ng may barrier na. Pero mas maganda kung barrier niyan yung samento na mababa. Kasi para makapasukan pa ng motorsiklo yan eh. Lalo na kung wala kang disiplina. Pero siyempre baka dinisign talaga nila na ganyan. Gawa ng pag kailangan sumingit, sisingit, okay lang, diba? Saka hindi naman sa EDSA. Mainit sa EDSA ngayon mga kasatwan. Pero dati pa naman yan, panungkol din sa bus lane. Diba, bus lane, bike lane. So kung ayaw yung matikitan, so doon na lang tayo sa batas. Diba? Mahirap banggayin yung mga yan, nasa po yung batas yun. Wala na tayong masyadong katwiran. Hindi na lang natin. At sabihin natin hindi pantay yung batas. Wala naman tayong magagawa kung gano'n. Kasi yun ang hindi yun ang sa Pilipinas eh. Diba? Pero depende naman yan sa pagpapatupad nila. Hindi naman lahat ganun. Yung iba talagang ibang mga talagang pantay sila sa nila, tungkoli, tapat sila sa tungkoli nila. Diba? Yung iba naman hindi, diba? Hindi pa rin parehas eh. Nakapita tayo, tagal din ang biyahe. Aksa ito Makati Agto. Dito yung malalaking kumpanya. Ayan, taas na din.
bago-bago pa lang ako dito sa Makati. Ginagala ko to palagi, naglalakad lang ako kasi may mga underground dyan, iba-bano ako sa amin. Underground, yung underpass, susuot ko sa ilalim tapos lalabas ko sa kabila. Right. Pasko na oh, meron lang nagawa sila sa akin. Ako, green light oh. Meron yung mabilis mag-stop-sign. Mabilis lang yan, mabilis lang yan. Nagpumula yan, naganyan lang. Siyempre, dito tayo. Ayan. Kahit nag-green na yan, hintayin natin, ay hintayin tayo sa likod, ay sa ano, ilog. Kasi yung iba nagpapassing ka, ano, nagpapassing ka red light ka, yung hinahabol nila yung dilaw na ano, eh baka mamaya sumakto, nakakapatawid na tayo, hintayin natin mag-green. Tapos tingin-tingin pa rin tayo sa ano, sa gitlig, ay nito mga pasaway oh. Pero wala tayong magagawa, tayo na lang mag-enjoy, ay nakakaintindi. Ayan diba? Nagtatakay sa ano, hawit. Ang magagawa dyan, nakakamasabwat. Mamaya na lang ulit tayo mag-usap kapag magkintuhan, pagpabalik na ay pagpauwi na ako. Work time muna tayo. Alright, ayan mga kasabwat oh. Binabakbak yung ano dito, kalsada. Alam mo, machine yung tunog eh. Parang na-imagine ko pag nagkaroon ng ano, ganyan yung tunog ng ano, tunog eh. Ayan no, pag nakabutas sila. Kapalitan kasi yan ng ano, ng imbornal, tapos ano, medyo tataas kasi nagbaba lagi dito sa part na ito mga kasabwat. Baka hindi dito eh. Alam mo, nagmamasin dyan. Grabe, yung malaki-laki na yung nila dito sa kalsada na to. Malawak-lawak na yung nadadaaling nila. Mas mainam yan na taasan tapos ayusin yung drainage. Kasi pagka maulan dito, pagka umuwi tayo palaging baha, talagang abot yung ano niya, yung engine, abot yung engine ko pag bumabaha dyan. De La Rosa Street. Kaya mas pandukay din na alam. Ang ganda.
maganda kapag ka, ano, pag may service tayo. Kailangan ng ano, makakawi tayo. Dito dahan-dahan lang tayo dito. May nanguhuli lagi dito eh. Ayan, marami lang. Medyo maganda yung panahon ngayon mga kasabwat, oh. Wala pa yung ulan pero matadim na. RCBC. So nakakawiwi tayo ng maaga ngayon kasi wala pang masyadong madaling tao nito, madaling natapos. Yun, no? 5KX. Siyempre dito tayo sa Malilom. Init eh. Ayan, may damage pa yung ano natin, eh. Kasi kanya ng ano, ng mantika, ng litsong kawali. So sumabog kasi bigla pagbukas ng takip. Ayun, saktong sumabog yung mantika. Ayan, tinamaan tayo. Buti na lang, sanay na tayo sa takip. Kaya iba pag sanay na tayong masaktan eh. Kaya masaktan ng mga ganito. Hindi maganda yung pasok ng November sa akin eh. Nakakaraan, nahiwa tayo, nataga. Ito ba yung driver na ito? Laki. Para nahiwa, nataga yan eh. Tangkad ng motor oh. Ba yung ano, driver. So dito lang tayo. Tingnan tayo si Sumit. Dito tayo. Mamaya sigurado mga bandang mga alas 5 ganyan. Umuulan eh. Pag mga ganitong oras wala pa. Hindi pa umaatake yung ano, ulan. Hassle kapag ano, maulan. Pero iba-iba pag pauwi na kaysa papasok. Pag papasok pa lang eh, wet na wet ka na. Pero okay lang pag pauwi na. Mainit na yun yung mga ano, mga kasabwat, no? Mainit yung multahan sa bus lane ngayon. Sa bus lane, bike lane. Pero actually matagal na yan napatupad kasi. Matagal na yan nakapatupad. Ang problema lang din sa ating iba, talagang pasaway talaga. Talagang bus lane na nga, babanatan pa ng pasok. So may mga pride kasi. Matindi kasi yung mga pride eh. Kesyo sa motorcycle lane daw. Well, may point naman din. Sa motorcycle lane daw, bakit daw ganun, dinadaanan ng mga ano, hindi tayo ng direktaan, no? Motorcycle lane, dinadaanan daw ng mga ano, hindi daw minumultahan. Sa bike lane naman, yung bike daw dumadaan din sa ano. So may mga pride tayo mga Pinoy. Ayaw natin magbigay eh. So kung lahat magkakagayo ng mga pag-iisip, ari talaga. Pero mas may na rin yung ganyan na talaga napapatupad yung batas. Kasi pag walang batas na ganyan, talagang lalong mawawala yung disiplina yung mga ano natin. Ngayon pa nga lang may batas na mga ganyan eh. Hindi pa makapag-ano ng disiplina. Eh paano na lang kung wala ng ano, walang ganyan na mga multa-multa, eh di lalo na. Nagkaburol-buhol na tayo. Wala
wala tayong magagawa kung hindi sabihin ano, hindi patas o ano. Mahalaga napapatupad yan. Pabor din naman ako dyan. Isa rin akong rider na hindi lang talaga ako mareklamo na ano. Kasi sunod-sunod lang din naman tayo sa ano para iwas problems. So nagkataon din naman na muntik na rin ako makatikitan dyan dati sa EDSA. Pero ang ginawa ko lang talaga, hubad helmet, tapos salita ng mahinahon. Yun, ano lang, ganun lang. Tapos paliwanag kung bakit ano. Ayun, pinagbigyan naman ako ng enforcer. So hindi naman lahat ng enforcer nananamantala. Kaya iba talaga ano, naangasan sa'yo eh. Yari ka din. Laki na ng multahan dyan, nasa 5,000 na yata pag dumaan ka ng ano, sabi sa ano, bali-balita sa TV. Actually mas mura nung nakaraan. Sabi naman nung iba, maglagay daw ng ano, lagyan na raw ng ano, ng enforcer, postihan na ng enforcer para daw ano, guide. So ang laki ng ano dyan, ang laki naman dyan ng ano, ang laki naman dyan ng signboard na bus lane to, nakalagay yung bus lane. Oh. Siyempre hindi ka naman siguro bulag, hindi ka naman siguro malabo ang mata, kasi hindi ka naman makakapasa sa LTO pag malabo yung mata mo, sobrang labo para hindi mo makita yung signage, diba? Understood na yun. Pag bike lane ay pag bus lane, huwag ka nang pumasok, huwag ka nang magmatigas. So kung nakapasok ka naman, tanggapin mo na lang yung violation mo, diba? Yung kung papasok ka pati dyan, make sure na may pera ka talaga. At may pera ka. May pera kang pambayad pang ano sa ano, diba? Malakas ang loob mo. Oo, talagang di bali ng mga tagalan sa ano, wag lang dumaan dyan sa ano. Delicates din pati dyan. Ang totoo ng mga bus dyan. Mamaya mas madali tayo dyan, mamatay tayo dyan. Kahit sa bike lane, hindi rin ako ano, pag dumadaan ako ng EDSA, hayaan ko, dyan na lang ako nadaan sa ano natin. Bali ng ano, huwag pumasok sa ano, kasi siyempre nasa batas na, diba? Sunod-sunod na lang, awa man ng Diyos. Matagal-tagal na ako nagmumotor din, hindi naman ako naka-violate, hindi naman ako naka-obey ng violation. Nahit ko talaga yung ano, yung 10 years validity ng ano, na lisensya. So, disiplina lang talaga, disiplina lang sa pagdadrive. So tas respeto sa mga ano natin, mga enforcer. Siyempre trabaho lang din naman nila ipatupad yung ano, yung batas, kaya trabaho din natin na sumunod. Huwag na tayong maghanap na case si ganito, si ganyan, hindi na ano, diba? Huwag na natin gayaan yung mga ganun. Porque hindi sumusunod yung sa, hindi ka na rin susunod. Para perkuno, hindi ganon. Hindi sumusunod sila, hindi sila. Huwag mo na lang gayaan yung ginagawa nila, diba? Bababa tayo ng pride kahit paano, para maiwasan natin ng ano, problems, diba? Ano lang, pero wala kung nasa isip nyo talaga na gano'n, na i-obey nyo yung ano, make sure na may pambayad, diba? May pambayad tayo sa ano, may pambayad tayo sa violation, 5,000. Magkano lang ang sahod natin, lalo na kung ano tayo, minimum wager, tapos wala ka pang sideline, tapos magmumulta ka ng ganun dahil lang dumaan ka dun sa ano, awit. So, ano lang, siyempre disiplina lang, disiplina tayo sa ating pag-ride para iwas ano tayo, iwas for na day, diba? Sumingit kung kayang sumingit,
Diba? Ganyan eh. Diba? So, mahirap eh. Hindi natin maiwasan maka-encounter ng mga hindi ka nais-nais sa kalsada, lalo't nagmumotor tayo, nag-aaral tayo ng ano. Nandyan talaga yan, aksidente nandyan lang talaga yan, kaya maiinam pa rin na mag-ingat tayo. Natatawa talaga ako sa mga comment ng iba eh. Lagyan daw ng lagyan daw ng mga enforcer dun sa ano. Sorry pero kung nakakaintindi ka, maliban lang kung talagang galing kang probinsya. Diba, probinsyano ka at hindi ka ano, tapos ano pa, hindi ka pa masyadong training sa pag ano, sa mga nagkuha ka ng lisensya eh, hindi sa magandang paraan, diba? Hindi mo talaga alam yan. Yung mga ano na yan, violation na yan. Diba? Pero kung duman ka naman sa maayos na eh, intindi mo yan, maiintindihan mo yung mga ganyan na sitwasyon, diba? Mapupunta na yun. Hindi ko sana siya kaso alanganin. Ganda ng panahon, no? Sana ganun sa linggo. Tapos wala tayong pasok, no? Nakapag-ride tayo. Hindi tayo nakapag-ride ng linggo kasi wala, may pasok. Siyempre unahin natin trabaho. Wala tayong panggas pagka binabawasan yung ano, Christmas tree. Pag ganito na yung klima, oh, walang ano ng araw. Parang wala may ataong gas na. Wait lang. Matagal-tagal na yung gas ko eh. Sanding ko na may ilang liter lang. Ay, 2 liter lang yun. Parang namumog. Hindi kaya. Hindi pa, ay kakano ko pa lang pala. Kaka-reserve ko lang. Kanina lang ako na-reserve. Marami pang tatakbuhin nito kasi 2 litro ang ano ng reserve eh. Ang reserve ng TNS 2 litro ang reserve niya, kaya malayo pa na yun. So 34 so abot siguro na mga 100
Ganda. Siguro mga 150 kilometers pa. Kaya pa yan, malayo-layo na. Hindi muna ako magagas. Kaya nga dito. Dami naman dito. Kahit magtulak ako dito, okay lang. Nasa city naman tayo. No worries. Kaya okay lang din kahit wala tayong ano. Dito pag malakas ang ulan, bumabaha din dito eh. Nakapadaan ako dito, dalawang beses yata yun. Talaga namang linis ako ng karburador eh. Mataas eh. Siguro ano, kunting-kunti na lang abot na yung ano, yung battery natin. Eh nakapasok na kasi ako eh. Wala na akong ano, hindi na ako nakalabas. Kaya ang ginawa ko, dinaretso ko na. Ternay ko lang naman. Kasi naka-18 rin tayo. Tataas pa yung clearance niyan. Merong ano sa likod. May ano tayo, pwede tayo. Padaanin natin yun. Alam ko dito. Ganun lang. Diba? Pag pinagbibigyan mo yung mga ano, ganyan talaga. Siyempre nakakarinig ka lang ganun. Salamat. Okay na, bigs na. Kailangan na kasi hindi naman sa atin gan. Okay, tayo. Nanakata natin dito. Diba? Kasi sasalbungin natin. Diba? Dami ng sasakyan ha. Parang may kampanya maliit lang talaga yung daan dito. May mga nagpa-park kasi ayun. Ay, nangyari. Iba din kapag naka-click. Yung mga matic ano, pihit-pihit ka lang eh. Ganda talaga sa city driving kung mga ganitong scooter. Pero pagdating sa biyahe, pag hindi ka sobrang ng ano dyan, nakaka-antok yan. Kasi ano lang eh, kamay lang yung gagana dyan sa'yo. Hindi gagana yung ano mo pa. Naka-steady lang, static lang yung ano natin pa dyan. Unlike sa may clutch. Yun ha, ganda ng shock niya idol ha. Yun. Tamis. Double shock. Pag magta-tricycle ka talaga, kailangan dalawang shock. Lalo na kung mabigat ng kumarga. Pero kung magaan-gaan lang naman. So
pa ako nakakapag nakakapag focus sa vlog nitong ating motor. May mga nag-PM na sa akin na opinion or opinion daw para sa akin dito sa ating mga experience ng Alta. So hintay lang tayo mga kasabwat. Hindi pa ako makapagbigay ng opinion kasi hindi pa tayo makapag-focus sa pag-vlog ng ating motor. Alright, may mga nagtatanong nagbumukha na ako mekaniko Hindi naman ako mekaniko guys. Kung ano lang yung nararanasan ko dito sa Alpha ko, sa TMX natin, yung ginagawa ko dito, mga dini-DIY natin na pag-aayos, yun lang yung sinishare ko. Basic basic info. So minsan kasi may nagtatanong na panungkol na sa panungkol na dun sa loob ng makina sa actually hindi pa naman ako nag-bibiyak ng ganito. Buong makina pagka loob na kasi ng makina pinapadali ko na to sa sa kasa na talaga. First sila dun tsaka mayroon silang talaga tools na para dun. Pero pag mga ito outer parts lang, kayang kaya natin yan. Mga tawag nito DIY kumbaga. Okay, kulang yung sukli. Kita-kita lang ulit tayo mga kasabwat sa next video. Bye! Mga kasabwat, nandito tayo sa bahay ngayon at may gagawin tayo. May susubukan tayong gawin. Grabe yung pasok ko. Bumukol na. May susubukan tayong gawin dito sa rim natin. Kasi madumi na yung rim ko, yung rim ko na stock. Madumi na. So, nakakita ko sa YouTube ng oxalic daw tapos joy. Pampaputi daw yun ng rayos. So subukan natin ngayon. Ito yung rim natin, tingnan nyo. So ayan, may itim na tapos may kalawang pa, di ba? Yan, binasa-basa ko na ng konti. Yan to, kalawangin yung loob. Ang hirap pag ganyang chrome yung natin. Kailangan ito mapinturahan, pero syempre kailangan mo na linisan. Yung isa kasi napinturahan ko kasi nangingitim yung niya. Nangingitim yung rayos. Diba? So lilinisan natin yan. Tingnan natin kung mababawasan yung Ayan, kalawang. Pinalawang na. So ilinisin tapos dilihain yan bago babanatan natin ang pintura din yan. Yung isa kong rim nilanakan ko ito kasi pamalit ko pagka nagkakaproblema yung isa kong rim. Kaya meron tayo niyan. So tara, subukan natin kung anong mangyayari dyan. So ito yung oxalic guys. Ayan, para siyang yung tagpipiso daw to Try natin kung Ayan, kunti lang muna. Susubukan natin kung anong epekto na ito. Ayan. Ilagay natin dito. Ilagay natin yan. Tingnan natin yung magiging napanood ko lang din. Tingnan natin kung
Kakaroon ng epekto. Yan. Kuha natin lagyan ng tubig. Tubig. Tapos joy. Hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko. Wait. Yan guys yung halo niya. Kaya natin maghalo. Diba? Buka natin. Ano natin na yung dito. Yan. Yan, si Pilyo. Oh, si Pilyo. Ang dami ng Pilyo. Ito hindi ko lang kung ganyan ko talaga. Nakakalaman na kasi yun. Parang wala na akong nababago. Baho niya. Baho na amoy. Yung kalawang niya, hindi niya makatanggal. Ano? Natanggal ba naman siya? Kaya lang yan. Tibulin ko yan. Mababit na naman siya. Kaya nung nakatanggal siya, mabawasan. Pero hindi siya totally, diba? Siguro kailangan ibabad mo. Pero kung puti siya, diba? Hintik ko din. Mas pakakot natin. Stuck pa ito makasabot. Mas pakakot natin. Itim lang dalag. Nangitim siya. Nangitim ha? Gaganda natin.
Kasi mga sabat, Joy 2. Nilagay ko lang dyan. Ayan, nilagay ko lang dyan pambuga. Para puro. Inaano siya umiitim. Maganda kasi pag meron kayong ano na ganito. Meron kayong extra na ganito kung sakaling bumigay itong busin o yung ano. May pamalit. Yung palitan ng bawang, magpapalit kayo ng sprocket, gusto nyo ng high speed, gagamitin yung isa nyong ring. Diba? Nakakabili naman kayo ng ganito sa mga parts out. Medyo may kamahalan lang din, pero at least din yun. Diba? Tibay kasi ang ng i-mix ang hub pati rayos. Iwan ko na sa iba bakit tawag nyo ito, ginugupit lang eh. Pwede nyo ibinta yan sa akin, pero may rayos pwede na yung ginagamit na pang 18 mga kasabot. Ayan, napabawasan yung kulay yung ano niya, hindi naman ganun ka ano, pero oops din. Huwag lang natin ng purong dito. May kasamang dito na gano'n. Pipinturahan ko sana ito eh. Kaso naisip ko, baka pagdating ng violation na may pintura mo rin. Dami kasi nga ulit sa atin sa Pinas. Daming batas. Kaya mas may nag-stack na lang tayo. Wala tayong pambayad sa violation. Wala lang pambayad sa violation. Nagdag tayo sa gastusin natin pag tayo nagkaroon ng violation. Diba? Gaya ng sabi ko kanina eh. Malit na kayo sinasahod mo tapos magkakaroon ka pa ng violation. Diba? Eh, ang ordinance dito eh, ang pagpapatupad ng mga batas eh, hindi pare-parehas ang ordinansa. Medyo may kaguluhan. Kaya pag ganito stock lang yung motor natin, goods yan. Walang masyadong sisilipin pag ang bawa madali ng checkpoint. Kalmado tayo lagi. Ay, meron tayong pambayad saan. Okay lang. Eh, kung wala, di naman. Mahirap. Ayun. Iba yung kulay nga niya. Minang-kinang kaysa kaganina. Subok lang naman to. Hindi ko pa alam yung pinakang ano na ito eh. Ang kapal ng kalabang. Din eh. Wala tayo. Yan. Parang may nambitan ako, solid guys.
Kailangan siguro marami. Luminis naman siya, kailangan ay ayan, luminis siya. Diba? Yung mga kalawang. Mag-brush tayo. Hanahanapin ba natin. Iwasan natin. Bawasan yung kawawa. Ayan, pumuti. Pakita ko lang sa inyo guys yung ano yan, mamaya. Alright. Ayan na. Hindi man pumuti siya ng konti, no? Kung mapapansin nyo, pumuti siya eh. Ayan o. Mabisa nga. Pero hindi pa yun puro. Ito yung kalawang. Yung kalawang hindi na talaga matatanggal. Yung nakadikit na yan. Kailangan dyan liyain. Pero yung rayos niya, ayan o. Oh. May pagbabago. Oh, yung harap. Yeah. Oh. Pumuti-puti ito ng konti. Ayan o. Oh. Malinis. Ito, hindi ko inabot ng sipilyo. Pero ano siya, nawala yung sobrang itim. Pumuti. Hindi pumuti. Yung, kumbaga nawala yung ano niya, yung sobrang itim. Maitim kasi, nakala mo may pintura eh. Ayan na siya ngayon. Oh. Ayan. Pero yung ito, hindi na talaga parang, hindi na ito babalik sa dati. Ano bang brand na ito? 44, stock pala to. SSS. Pero ba't naging ganito kaya ang kulay nito? Dapat to puti eh. Maputi siya, makinang. Parang ganito. Ayan. Kailangan siguro dyan liyain. No? Dikit na yan eh. Ayan o. Dikit na. So, liha na kasunod niya. Tapos pipinturahan na lang ng chrome paint. Para maging makintab ulit. Ayan. Malinis na. Hindi lang ganun kalinis pero luminis siya. Diba? So, kailangan siguro mas marami puro. Diba? Puti-puti. Ito, kalawang. Kapal. Ayan. Grabe oh. Pero matibay pa yan. Kasi nakadikit lang naman yan eh. Wala nandyan liyain. Tapos pinturahan na. Para tumibay lalo. Alright. So ayun lang mga kasabwat. Yun ang subok natin sa ano. Sa sabi lang ano. Joy tsaka ano. Powder na ano. Salik. Alright.